Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, kumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Natutunan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ng maghikaos, naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Natutunan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ng maghikaos, naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ng harapin ng anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Good morning, Jesus! Good morning. Yan, purihin ng Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat. Coffee Family, North, East, West, South. Kuya Boy, bati ka muna. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Salamat sa muli pagkakataon na maging bahagi ng inyong buhay espiritual. Sama-sama na naman tayo magpaparangal sa Diyos sa pamamagitan ng paghahati-hati ng kanyang tinapay, O Lord. Amen, amen. At siyempre, tayo po lagi nagsisimula sa panalangin. Kaya, Minister Boy, tayo po muna Okay, mag-pray. manalangin tayo ha. Salamat po aming Ama sa kabutihan mo na kami ay pinili mo sa ganitong napakabanal na gawain. Patawad po sa mga kasalanan, nalalaman man o hindi. At marapatin mo po kami, O Lord, sa kabanalan ng iyong salita na aming ibabahagi. Purihin ka, Lord, at lahat po ng mamutawi sa aming mga labi ni Brother Elmer ay magipong pagpapala sa mga nakikinig. At kami po ang una mong pakinabangin, O Lord. Salamat po sa biyaya ng iyong pagtuturo. Matuto po kami. In Jesus' name. Amen, amen. Napakasarap na lagi tayong napapasimulan Amen. ng panalangin, no? Isang napakahalaga yan sa ating buhay Kristiyano para meron kagad tayong guidance, direction, especially ng kanyang mga salita. At sa umagang ito, meron tayong, Minister Boy, meron tayong word for today sa Jeremiah chapter 8, verse 4. Yan. The Lord told me to say to His people, when someone falls down, doesn't he get back up? If someone misses the road, doesn't he turn back? Ba?
mga matitinding, ano yan, Kuya Boy, no? Tanong, no? Pero makita mo yung malasakit ni Lord dyan, no? Amen, Kahit amen. kahit na medyo nagkakadapa-dapa sa dami ng pagsubok, ang Diyos pa rin na kumikilos para tayo itayo at gabayan, direksyonan. Though we fall, we shall never be cast down. For the Amen. Lord upholdeth us in His hand. Tayong man habi sa Tagalog nga, tayong man ibumagsak, hindi po tayo mabawalay sapagkat tayo ay hawak-hawak ng Panginoon. Yan, purihin ng Panginoon. Tayo muna ay babate, Kuya Boy, Minister Boy, sa ating mga kapatiran na maaga naka-online na kasama natin. Eto, mula sa malayo to, sa Nueva Ecija, mula sa San Antonio, Hulo, si Nanay Dame. Nanay Dame, good morning po. Amen. Sabi niya, good morning Jesus and Comfy family. Thank you Lord. God bless po. Good morning and God bless din po, Nanay Dame. Good morning din kay Sister Sylvia Villanueva Amen. ng ating ano yan, Kuya Boy. Mga aktibo yan sa gawain. Yung kanyang mga anak ginagamit Si lahat Sister sa youth ministry. Nicole. Yan. Ating San Pablo yan. Si Sister Edwina Kawilan ng ating Makati. Thank you, Lord. Amen. At ito si Ate Jackie. Si Ate Jacqueline Cosme. Ate ni Brother Bong. At to, lagi ito si Sister Rosebel Katabay. Yan, Hugo ng ating San Fabian Katabay Prayer Group. At si Sister Lisa Albara ng ating San Pablo. Good morning, Amen. Ate Lisa. Morning. At siyempre, good morning din kay love na love ni Minister Ernie. Sister Eloy. Siyempre, Ate Eloy. Good morning, Ate Eloy. Ayan. At good morning din kay Brother Jojo Rosilio ng ating Mendez Outreach. Ayan. At si Sister Melby Tungkab ng ating Baguio Outreach. Good morning po, Sister Melby. Si Brother Ed, si Sister Rose, Brother George, yan. Mga Serrano family. Magandang umaga. Good morning, Jesus. At good morning din kay Sister Arnida Dikitanan. Kilala mo kayo ba yun? Yan, ating San Pablo. At si Sister Judith Cruz ng ating Tumana Prayer Group. Good morning po. Sister Rose Iwata, good morning. At kay Sister Marisa Uchi is watching. Ayan. At syempre, ang di nawawala ating umaga. Namabasa mo kayo, boy? Yeah, Ito. Rita. Yun. Sister Rita Mangkaw. Manggaw. Manggaw, oh. Yan. The Lady in Red. Kaya, man pala ni ano ngayon, ni Sister Rita red, puro red Sister Rita, ating kaibiga, prayer group. Good morning din po kay Sister Christina Rotairo Sotelo. Kilala mo yun? Medyo hindi kita, bago sa akin to Dating worker na youth yata. Di ba? Christina Rotairo Soleto. hindi. Sotelo. Good morning po, Sister Christina. Good morning din kay Sister Edita Liantada Trinidad, kay Sister Edith, kay Ma'am Edith, ng ating kaibigan prayer group. Good morning po. At kay Ninong June Carino Amen. ng ating Village East prayer group. At kay Sister Sally Jugilon ng ating San Fabian. Iti kapatid ni ni Ate Sol at ni Ate Susan Barrera. Yung mga Barrera family. At siyempre, binabati na natin si Minister Andy na nandun. Amen. Tsaka si Sister Judith. Yan. Morning, Brother Andy, Sister Judith. Good morning din kay Brother Miko Reyes. Good morning, Jesus. At kay Sister Trining Pedere is watching. Yan, from Chicago, Illinois. At sa mami ni Sister Jam, kay Sister Net. Good morning po, Sister Net. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan.
Ngayon po ay ating tatalakayin, no, Kuya Boy, no, ang isang napakagandang pag-aaral patungkol sa mga katangi-tanging katangian, no? Katangi-tanging katangian ng ating Panginoon. Pero bago yung Kuya Boy, no, matanong lang kita, no. Ano ba mga alam mong mga sakit na nakakahawa? COVID. Oo, COVID. Nagka-COVID ka na ba? Hindi. Hindi pa. Ako nagka-COVID na eh. Hindi ko alam, pero naging kami, suspected. Ang tawag doon? Pag suspected? Close contact? Oo, close contact. O, COVID. Siya yun, sa ano ba mga sakit na nakakahawa? TB. O yan, tama, no? Kaya nga pag kami TB ka daw, inihiwalay yung mga kubyertos, yung mga baso, pinggan. Oo, lahat ng ginagamit ng may sakit na TB ito ay communicable disease, no? Ano pa ba? Yun. Oo, yung matindi, no? AIDS. Bulutong. Yan, mga nakakahawang sakit yan, eh, no? Ito pa, mabigat na sakit to. Sakit sa bulsa. Nakakahawa kaya yun, Kuya Boy? Palagay mo nakakahawa kaya yun? Hindi. Hindi, no? Hindi nakakahawa yun. Maraming laman ng bulsa namin. Totoo yun. So, ano siya? Incommunicable siya, no? Yung bad attitude. Nakakahawa ba doon? Medyo. Ang sabi ng Bible, di ba, Lalayo ka eh. Bad companion will ruin good character. So, pwedeng Nakaka-apekto, communicable, no? nakaka-apekto, no? So, yung mga sakit, mga karakter ng tao, natin makikita, no, na communicable, nakakahawa, at incommunicable, hindi nakakahawa. Yung sakit ba ni Mon? Ay, hindi nakakahawa. Ano yun? Incommunicable yun, no? Hindi nga alam kung saan galing. Hindi rin genetic, no? Rare yan. Rare disease. Rare disease, no? So, iba-iba talaga, no? Pag pinag-usapan yung sakit o karamdaman, meron nakakahawang sakit at meron hindi nakakahawang sakit. Kahit sa mga ugali, no? May mga ugaling nakakahawa at may mga ugali naman na hindi rin nakakahawa. Kasi po mga kapatid, ang ating ngayong pag-usapan ay medyo nakalinya doon, mga kapatid. Yung tinatawag na communicable attributes and incommunicable attributes of God. Amen. No? So ating simulan na, Kuya Boy, no? Minister Boy, no? Pero gusto sanang kasama rin yung ating mga kapatiran sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan na inyo rin sagutin to, mga kapatid. Dalawang question to eh. Ano ang mga katangian na gusto mong mahawa ka? Yan. Sa yun. Ano ang mga katangian na gusto mong mahawa ka? At pangalawang tanong, at ano naman ang mga katangian na ayaw mong mahawa? Yan. So mga kapatid, pwede po kayong mag-comment. Kami nga, comment down below. Di ba? Yan. Para meron tayong interaction, mga kapatid, no? Ano ang mga katangian na gusto mong mahawa ka? At ano naman yung mga katangian na ayaw mong mahawa ka? Ayan, purihin ng Panginoon. Ngayon, ating pasimulan, mga kapatid, no? Itong ating pag-aaralan ngayon, yung tinatawag nga na communicable and incommunicable attributes of God. Una-una, mga kapatid, ating tignan yung meaning muna, Kuya Boy. No? Nung incommunicable attributes of God. No? Kapag sinabi kasing incommunicable attributes of God, ito siyang attributes that are exclusive only to Him. Tanging ang meron lamang talaga ang Panginoon. Yung ba yung tinatawag na absolute? Yan. Sa Kanya lang. Sa Kanya lang. Sa Kanya lang. Yung tinatawag na
incapable of being imparted. Yan yung sabi mo, na tanging kanya lang. Yung po ang kahulugan ng incommunicable attributes of God. At di lamang yon. Isa pang napakagandang kahulugan ng incommunicable attributes of God are those characteristics that cannot be shared with these creatures. And these are things that only God can have. Yan. And that make Him distinct from His creation. Bigyan mo sila siguro Yan. ng halimbawa. Ayan, meron dito, Kuya Boy. Mamaya, Oo. anak mo na yung mga meaning, ha? So, napakaganda. Sabi nga, these are the things that only God can have and that make Him distinct or bukod tangi from His creation. These attributes of God are what make God, God. So, Di ba? hindi man nakakahawa, kanya lang, pero kailangan maunawa ng tao. Oo. Kasi para At ito yung paglalahad ng talagang pagiging Diyos ng Diyos. Amen. Dahil talaga may mga katangian ng Diyos na katangiang Kanya lamang. Na pwede na talagang masasabing Kanyang-Kanya lamang na katangian. It is His distinguishing features that only Him can possess. Ayan. Ngayon, sabi nga ni Kuya Boy, ano-ano ba yung mga katangian na yan? Yung mga incommunicable attributes of God. Actually, ang akin nakikita, Kuya Boy, Minister Boy, 6 na mga incommunicable attributes of God. Una, yung ating lagi naririnig, yung omnipresence. Ayan. The ever-present God. Amen. Siya lamang yun na kung siya'y nasa Amerika, siya'y nasa Pilipinas. Kung siya'y nasa North, siya'y nasa East, nasa West, nasa South, at the same time. Amen. Ganon ang katangian, mga kapatid, ng Panginoon as an omnipresent God. Ano pa? Omniscience. Ano ba yung omniscience, Kuya Boy? Walang maitatago, Yan. alam lahat. Alam lahat ng Panginoon. All-knowing God. Ano pa po na incommunicable attributes of God? Omnipotence, which means all-powerful God. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. The all-powerful God. Ano pa? Ito, bago sa akin, yung word na immutability. Hindi nagbabago. Yon. He never changed. He is the same yesterday, today, and forever. Immutability. Isang napakagandang attributes, katangian ng Diyos na tanging siya lamang meron. Panlima, ito napakaganda, napakahalaga. Self-existent God. Self-existence. Yan ba yung walang simula, walang Alpha wakas? and Omega. Diba? No beginning and no end. Actually, may isa pa yung eternal God. Actually, halos para siyang magkaparehas Pag sinabing self-existence and eternal, no beginning and no end. So yung mga mahalagang ating dapat maunawaan na incommunicable attributes of God. Na ang meaning nga, a characteristic, an attributes that are exclusive only to Him. At incapable nga of being imparted. Ayan. So napakahalagang ating maunawaan, mga kapatid yun, no? Yung yung katangian ng Diyos na katangiang Kanya lamang, mga kapatid. Ito ngayon ang ating tutuunan, Kuya Boy. Yung pangalawang katangian naman. Kasi kung may tinatawag na incommunicable, may tinatawag din na communicable attributes. Ito, mga kapatid, napakaganda. The communicable attributes of God are the attributes that human beings can possess. Yan. Yung iba, ang tawag dyan ay moral attributes. Ayan. Meron tayong mamaya matatalakay dyan, Kuya Boy. Oh. These are the attributes that human beings can possess, although only to a finite or limited extent. Amen. Amen. Yan. Kasi nga totoo hindi pwede mong sasabihin, papantayan mo kung anong
angking katangian ng Diyos. Actually, ginawa ni ano yan, di ba? Ni Lucifer, Siya ay nagtangkang pantayan, Ang Diyos hindi po mga kapatid, Mahalaga yon. Sa communicable attributes of God, these are the attributes that human beings can possess, although only to a finite, which means limited extent. Yan, mahalaga ating maunawaan, mga kapatid, yon. As finite people, as finite person or beings, we cannot fully share in even the communicable attributes of God to the same extent that God has. Kumbaga, bagamat tayo'y nababahaginan ng mga katangian ng Diyos, pero hindi mo talaga pwedeng ma-attain yung fullness ng katangian ng ating Diyos at ng katangian ng kanyang pagka-Diyos as finite being. Halimbawa, Kaya nga, limited is oo, extent. oo, meron kasi finite extent, meron lamang certain portion na tayo mababahaginan. Halimbawa, yung ating nasabi, that God is love. God is love. Humans can love, mga kapatid, di ba? But we do so imperfectly. Diba? Alam ba, ang katangian ng Diyos, siya ay pag-ibig. So tayo rin, bilang mga Kristiyano, ay meron yan. Pero hindi ito pwedeng ipantay sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, we do so it, the love of God na nasa atin, sometimes we do it imperfectly. Hindi mo talaga mape-perfect Dahil tanging lamang ang Diyos lamang talaga ang may kaganapan, may perfection ng ganong klaseng uri ng pag-ibig. Totoo, halimbawa na lamang sa pag-ibig, pag-usapan pag-ibig. Sabi nga yung God's love never change, but man's love. Ano ba, Kuya Boy? Pero patuloy Change. niyang pinapaalam sa atin yung kanyang agape kinds of love. Opo. Standard niya yun Opo. Mataas man, pero Striving. Opo, yon mahalaga. Kaya dito pinapakita mga kapatid dito na talagang yung fullness talaga, yung 100%, para bang natawag na yung perfection of God's attribute, medyo sa ating finite being, is medyo unattainable, kapatid, no? Ano pa? Ito mahalaga. Ano-ano ba yung tinatawag na mga communicable attributes of God? Ayan na yung ating pag-uusapan ngayon. Yan. Kanina nga ating sinabi, yung mga incommunicable, no? Yung mga katangian ng Diyos na tayong Kanya lamang, bukod tayong Kanya lamang. Ito naman, yung tinatawag na communicable attributes of God. Una, yung grace. Yan. Pwede pala tayo niyan magkaroon. Grace, mercy, goodness, truthfulness. Sa madaling maunawaan, kapag ating binasa ang Galatians 5, verse 22, yun, napakaganda. Diba? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. So, Holy Spirit ang kumikilos. Yun ang tinatawag na bunga ng Espiritu Santo. Alam nyo, ito nakakatuwa nga itong, habang nag-aaral nga po, nakakatuwa talaga. Sabi nga dito, as we grow in Christ, habang tayo ay lumalago sa Panginoon, and are being renewed, na patuloy tayong binabago ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang Espiritu. Romans 12:2, 2 Corinthians 3:18, we begin to share in God's communicable attributes in a more meaningful sense through our new life and our gift of salvation. So, nakakatuwa talaga mga kapatid sa ating buhay ngayon. Diba? 2 Corinthians 5:17, when anyone is joined to Christ, he is a new being, the old is gone, the new life has come. Nung tayo nabago, at patuloy tayong binabago, at patuloy po tayong dumalago sa Panginoon, eto mga kapatid nga, nakakatuwa. Talagang ating nararanasan yung pagbabahagi ng Diyos sa atin ng mga communicable attributes of God. Talagang ngayon mo nararanasan mga kapatid sa ating buhay, yung mga katangian ng Diyos na ibinabahagi niya sa atin. Kaya nga yung kanyang salita doon sa Ephesians 4,
verse 22 to 24, sabi doon that we Christians must learn to put off our old self. Mahalaga pala yon upang talagang ating maranasan yung mga communicable na katangian ng Panginoon. Ito pala, we must learn. Talaga inaaral talaga eh. Pag sinabi inaaral, sinasapamuhay, pinapractice, sinusunod. That we must learn to put off our old self, which is corrupted by deceitful desires, and be made new in the attitude of minds, and to put on our new self, which is created to be like God in true righteousness and holiness. Kaya nga, para ating lagi maranasan yung communicable attributes of God, dalawang bagay ang mahalaga, Kuya Boy, Minister Boy. Dalawang bagay, yung abiding in Christ and the indwelling of the Holy Spirit. Yan. Sa John chapter 15, 1 to 17. Kapag tayo ay nananatili sa Panginoon, we abide in Him, at talagang lagi tayong namumuhay ayon sa gabay ng Kanyang Spirito, ating laging mararanasan yung mga communicable attributes of God, mga kapatid. We will exhibit the communicable attributes of God. Talagang makikita, mahayag sa ating buhay, mga kapatid, ang mga pagbabahagi ng Diyos sa atin ng Kanyang mga banal na katangian, mga kapatid. Naalala ko yung isang kanta natin eh. Yung, kung kay Brother Celso to, yung katangi-tangi ang pangalan mo. Yeah. Katangi-tangi ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Walang ibang sasambihin, kundi ikaw lamang, Panginoon. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. Yan. Alam nyo, napakasarap maranasan sa ating buhay yung katangi-tanging katangian, no, ng ating Panginoon. Sabi sa awit, no, bawat saglit ng buhay natin, bawat pintig ng buhay natin, no, wala kang gagawin kundi talagang sasambitin mo ang pag-ibig, kadakilaan ng ating Panginoon. Alam niyo po, nakaka-bless talaga na sa ating buhay ngayon. Sobra ang biyaya ng Panginoon sa atin. Na, kumbaga, sino ba naman tayo? Di ba? Psalms 8, sino ba naman tayo? Para tayo ay, di po ba, napaka-espesyal ng pagbabahaging yan ng katangian ng Panginoon na binabahagi sa atin. Actually, tatlong bagay nga ito na sabi mo kanina, Kuya Boy, no? Yung divisions of communicable attributes of God. Tatlo yan eh. Una, yung intellectual attributes. Yan. Sa intellectual attributes pala, may dalawang nakasaklaw dyan. Yung knowledge and wisdom. Pangalawa, sa divisions of communicable attributes, yung moral attributes, yung ating mamaya tatalakayin. Which is the goodness, the love, the grace, mercy, the long-suffering, faithfulness, and holiness and righteousness. The moral attributes. Pangatlo, na divisions of communicable attributes of God, the volitional attributes. Volitional means discretion ng Diyos. It is His will, it is His choice. Kaya under sa volitional attributes, ito the sovereign will of God, the sovereign power of God, that God can do in His power all that He wills to accomplish. Ephesians 1, verse 11, and Matthew 19, 26. So kung ating titignan, no, grabe ang
biyaya nating mga binago ng Panginoon. Na tayo na hindi man marapat, talagang grasya ng Panginoon na tayo'y pinagkalooban ng ganong klaseng katangian ng ating Panginoon. Alam niyo po, mahalaga sa atin itong ating tinatalakay. Una-una, kaya pinapakita ng Panginoon kanyang incommunicable attributes, yung kanyang angking katangian. The incommunicable attributes of God are cause for us to revere, worship, trust, and praise the Creator. Kaya nagpapakilala ng lubusan ang Diyos sa atin. Kanyang sinasabi, kanyang angking katangian sa atin, ang dahilan mga kapatid niyan is to revere Him, to worship Him, to trust Him, and to praise our Creator. Kaya nga sabi sa ating kanta dapat makilala mo. Dapat makilala mo. Alam mo kayo ba yan? Dapat makilala mo. Dapat makilala mo si Hesus Kristo. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Kaya ganun kahalaga, mga kapatid. At salamat sa Panginoon na siya na rin mismo ang nagpapahayag, nagpapakilala sa atin. Upang atin siyang ma-revere, ma-worship, patuloy pa magtiwala at magpuri sa Diyos na lumikha sa atin. Kaya ganun kahalaga mga kapatid itong ating pag-aaral. Natin tinatalakay yung incommunicable attributes at yung communicable attributes of God. We must understand that we will never be fully like God. Yan or will ever become God like Him. Medyo may konting doon na parang hairline difference No? We must understand, ating unawain, that we will never be fully like God or will ever become God like Him. Remember that God is distinct. God, bukod tangi at natatangi lamang siya mga kapatid. God is distinct from us, but we were made in His image and redeemed by His Son. No? Pagkaman talagang bukod tangi ang Panginoon, pero tayo nilikha pa rin, may wangis ng Diyos at tayo'y tinubos ng Diyos. So our impartation of God's communicable attributes is for His glory. Yun ang pinakamahalaga. Kung bakit tayo pinagkakalooban, binahaginan na mga katangian ng Diyos, the communicable na katangian ng Diyos, ang dahilan is for His glory. Para lalong mabigyan ng luwalhati ang Diyos sa buhay natin. Diba 2 Corinthians 3:18 ba kayo, boy? From glory to glory, God is transforming us upang lalong mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga yung ating theme this year, di ba? God's glory manifested. Na dapat sa buhay natin talaga, mga kapatid. Lumabas yan, yung mga communicable attributes of God for His glory and is made possible by His design, His plan, and His enabling power as we abide in Him. Nakakatuwa talaga si Lord. No? Maganda rin ating mga kapatid, no? Wala tayong part dito. Pagkakaroon ng mga katangian ng Diyos, wala kang part dito. Kumbaga, ang Diyos ang lahat. Siya nag-design, kanyang plano, and the enabling power for us to apply it, sa kanya pa rin galing. Ganon ang grasya ng Panginoon. Pero sabi nga mga kapatid, ito magkakaroon ng kaganapan as we abide in Him. Kaya sabi sa Ephesians 4, let us learn to put off, hubarin, di ba, yung ating lumang pagkatao at isuot natin
ang ating bagong damit na binigay sa atin ng ating Panginoon. Just like holiness, di ba? Ganun kabanalan eh. Talagang kinakailangan parang garment niya, susuot mo yan. At hubarin mo na yung mga filthy rags para tayo talaga ay makapamuhay na nahayag sa ating buhay yung mga katangian ng ating Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon na mahalaga ating maunawaan mga kapatid ito. Ito napakahalagang itong communicable at incommunicable attributes of God. Kaya nga sa aking tanong mga kapatid, no, ano ang mga katangian na gusto mong mahawa ka o ma-influence ka? At ano naman ay yung mga katangian na ayaw mong mahawa ka? Mga kapatid, praise the Lord. Yan. Bago sa ating pagpapatuloy, ay po muna ay Kuya Boy, ay bumati sa ating mga kapatiran na nagse-celebrate ngayon na kanilang kaarawan. Ngayon at kahapon at kailanman. Happy birthday mga kapatid! February 17 ngayon. Happy birthday sa inyo, Sister Claire Aliangan. Sister Des Junio. At yung ating kapatid na si Sister Jessica de la Peña. Yung nagdaos ng kanilang birthday nung nakaraan. Belated happy birthday, Sister Maribeth Lopez, Sister Cora Aliangan, Sister Lita Pega, at Brother Bernie Caramba. Happy Thank you, birthday Lord. mga Happy kapatid! birthday. Enjoy your special day! Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Ayan. Enjoy your day, mga kapatid. At ngayon po ating muling panoorin ang ating repeat news song of the week. Ang pambagat po ay Ikaw o Aking Diyos. Composer, Sister Mariam de Guzman. Arranger, Brother Jess Atienza. Singer, Sister Venus Balanggit and family. Ikaw o aking Diyos, ang aking kanlungan. Ikaw o aking Diyos, ang tanging duyan na nagbibigay kapahingahan sa aking buhay. Ako'y di nag-isa, sa pagsubok ay laging may pag-asa. Hindi ka bumitaw, hawak mo aking kamay. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Mula sa'yo, buhay na taglay.
kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin ka, aawitan ka, sambahin, mahalin aking Diyos. Mahal mo akong lubos, puso'y puno ng tuwa. Ikaw ang aking Diyos, ang aking kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang tanging tuyan na nagbibigay kapahingahan. Aking Diyos, mahal mo akong lubos, mula sa'yo buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos, kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin ka, aawitan ka, sambahin, mahalin aking Diyos. Mahal mo akong lubos, puso'y puno ng tuwa. Ayan, purihin ng Panginoon. Minister Boy, bago tayo magpatuloy, no, ating basahin yung mga sagot ng ating mga kapatid sa ating tanong, no, na ano ang mga katangian. Daming Ang comment. daming, ang gaganda ng kanilang mga komento. Yan, ito yung ating question nga, no, ano yung mga katangian na gusto mong mahawa ka, at ano naman yung mga katangian na ayaw mong mahawa ka. Si Sister Gloria Garcia, Sister Glo, katangian na gusto kong mahawa, laging pagpapasalamat sa mga biyaya ng Diyos, pagiging humble lagi, at matulungin sa kapwa. Ayaw kong mahawa sa mga taong laging nagpupuri sa sarili at mayabang. Yan. Sabi na. Kay Sister naman, Opelia Perez. Pagiging tapat sa lahat ng bagay, kasama po dyan ang pagiging transparent. Negatibong ayaw ko. Di makita ang magandang opportunity sa lahat ng sitwasyon. Halimbawa, nabasagan ka ng baso. Nakita yung nabasag. Hindi nakita na at least baso lang. O kaya, di ka nasugatan dahil sa pagkabasag. Ganda. So, Kay Lolo Jun naman. Kay Lolo Brother Jun. June, magigad. Malalim na ugnayan sa Diyos. Ayaw niya nang walang pagkakilala sa Panginoong Diyos. Totoo naman yun. Kailangan mo mayroong pagkakilala. Amen, amen. Kay Sister Rosabel Katabay Hugo, ang gusto niya yung being generous people at lumawak pa ang pangunawa, understanding. No? At yung ayaw niya, ayaw ko naman, mahawa yung maging mapagmataas at walang pakialam sa ibang tao. Ayan. Kay Ites Mercado, gusto kong mahawa sa katangiang hindi nagtatangi at laging umuunawa, mapagtimpi at mahaba ang pasensya at pagiging positibo anuman ang sitwasyon, yung matapang ang loob sa tamang paraan at matatag sa katangian
Sa katangian naman po, na ayaw kong mahawa, pagiging madamot, mapagmaliit, selosa, mapagmalaki, pagsisinungaling, at pagiging judger ba yan? Oh, judger. At mapanglait sa kapwa. Ayaw niya rin ng magagalitin. Ayan. Kay Sister naman, Judith, ng ating tumana. Ang gusto niya, mapagpasalamat sa Diyos lagi. Maunawain at mapagpatawad. Ang ayaw naman niya, yung mayabang at mapagmataas at sinungaling. Kay Sister Rita ng Quezon City, gusto kong mahawa sa pagiging tunay na lingkod ng Diyos at makapagpatuloy sa tunay na kalooban ng Diyos. At ayaw kong mahawa sa mga taong walang kakontentuhan sa buhay at tamad sa paglilingkod sa Diyos. Ayun. Thank you, Lord. Okay. Okay na yan. Kay Sister Carmela Tiso naman, no? Ang katangian na gusto ko, maka-Diyos, may kababaang loob at makapagkapwa tao. At ang ayaw ko, bastos at walang galang, lalong-lalo na sa mga nakakatanda, mayabang, matapobre, at hindi tapat. Kay Sister Ami naman, ang akin po ay yung madadala niya ako sa kabutihan at mahawa ako sa mabubuting gawa, lalo na po sa pagpapalakas ng loob kapag ako'y nangihina sa pananampalataya. Ang ayaw ko po ay namahawa ako ay yung laging nagreklamo at makapagpapahina sa akin sa pananampalataya sa Panginoon. At yung mga salita na hindi maganda na maririnig mo. Ito, kay Nanay Yoli Dalangin. Ang gusto niya, maging malawak ang pang-unawa. Ang ayaw niya, bastos at walang galang sa matatanda. Ayan, nako. Kagaling natin ating mga senior. Mami naman ni Jam, Sister Net, gusto niya, humility. Ganda. Always joyful. Thankful. Yun ang gusto ni Mami Net. Ang namahawakan siya lagi. Ang ayaw naman niya, ayaw ko pong mahawahan ng laging nagko-complain. Mainitin ang ulo. Ayun, no. Si Ninang Kit naman, Paulino. Ninang Kit. Ang katangian na gusto kong mahawa ay yung mapagpigil sa sarili. Kahit sa gitna ng gulo, at galit. Yung ayaw ko ay ang mga plastic ang ugali. Ayun, ako. Ang dami pa. Ano? Marami. Dami pa, no? Okay na siguro. Last na lang to. Ito, may bihirang mag-comment to eh. Si Ate Pe. Si Ate Pe Pinggal. Ate Pe, galing mo rin, Ate Pe Pinggal naman. Ang katangian ko na gusto kong mahawa, yung patuloy na makasunod sa gawain ng Panginoon at makapagbigay sa kapwa. Ang ayokong mahawa ay yung pong maging makasarili at walang galang sa kapwa. Ayan, purihin ng Panginoon. Thank you, Lord, mga kapatid, sa inyong pagsagot sa ating mga tanong kanina, no? Tunay, no? Parang anong nag-stand out sa iyo, Kuya Boy, na mga ugali ng ayaw ng, parang anong mga mas maraming nasagot sila na, Napagpasalamat sa Diyos lang. Mababa ang loob. Mic po, mic. Mic daw, yan. O, ayoko nung may kasamang nagbababa ng mic eh. Sige lang. Ayan, thank you mga kapatid sa inyo po mga pagsagot. Ngayon po mga kapatid, atin nang talakayin, no? Dami pa rin eh. Okay na po mga kapatid. Pag meron pa pong time, aming babasahin na maya po, no? Yan. Ngayon po ating tatalakayin mga kapatid ngayon dito sa ating pag-aaral ay yung isa sa mga napakagandang communicable attributes of God. Ano kaya ito, Kuya Boy? Ito ay tungkol sa, ano ba, Kuya Boy, yung ibibigay na moral attributes. Holiness. Ayan. Ito po isa sa napakagandang moral attributes, yung
kabanalan or holiness na ibabahagi sa atin ni Minister Boy. Praise the Lord. Sige. Basahin ko muna sa 1 Thessalonians 5:23. Yun ang sinabi mo sa akin kahapon, di ba? Nawa ay lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang mensahe ng ating Panginoon, salamat po, Lord. Ang dami naming binasang comment. wala isa man na ibig magpakabanal. parang may hiya di ba? Halimbawa, sasabihin mo na, ibig ko, lagi ako makapamuhay ng banal. Parang, ako nung araw, kaming pamilya, pagka magsisimba kami, siyempre, dadaan ka ron sa major road, doon sa kalye, na nandun yung mga kaibigan ko, mga nakatambay, bibiruin kami na, uy, ang babanal naman itong mga pamilyan to. Susunod, hindi ka na magsisimba. O kaya naman, hindi ka na dadaan doon sa lugar na yun. Parang nakakahiya, hindi ba? Pero, sa ngayon, pagka nabiro ka na may kabanalan yung ginagawa mo, hindi ba? Parang within tuwan-tuwa ka na nakikita na yung pagiging Kristiyano sa'yo. Yun naman ang katotohanan. Kapag ka ikay Kristyan, ikay pinabanal ni Lord. Actually, yung mga katangian na yan, para sa akin lang hindi yan hindi yan nahahawa lang Alam mo kung bakit hindi na ipamumuhay ng mga tao, hindi alam. Kasi yan, nakausap ko kasi si Pastor Rapi kahapon, imputed lahat yan sa atin. Nandun lang kasi tayo ron sa kamatayan ni Jesus sa krus, dinala niya ang lahat ng bigat ng ating mga kasalanan. Tayo'y napatawad, nilinis tayo sa ating karumihan ng nakaraan. Totoong-totoo yun. Pero hindi natin ganang maintindihan, hindi doon natapos, kundi dinala ni Jesus ang lahat ng ating karumihan, mga kasalanan, pero inimpute niya, credited in our account, yung lahat ng kabutihan ni Jesus. Yun ang tinatawag na moral attributes, yung communicable attributes. Nasa sa atin na yun. Kaya lamang, hindi natin alam. Kaya ngayon, salamat na lamang, at kaming dalawa ni Brother Elmer ang nagpasimula, at alam ko naman tuloy-tuloy ito, na pag-aaral tungkol sa mga moral attributes. Amen? Ang kailangan alamin mo na doon sa sandali, na tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon, tanging tagapagligtas, at pinaniwalaan mo ng buong puso na ang lahat ng ginawa niya sa krus ay para sa iyo, hindi ka lamang naligtas, kundi inari ka ng Diyos na anak niya. Amen? Anak tayo ng Diyos. So hindi ka na laboy. Hindi ka na laboy. Hindi ka na stranger. Kundi hindi ka lamang basta kababayan ng mga hinirang, kundi ikaw ay kabilang sa sambahayan ng Diyos. Amen? Tayong lahat ay kapamilya ng Diyos kapag ka-Kristiyano ka. Ngayon, meron tinatawag na family likeness. At ang isa nga dyan ay ang kabanalan. Amen? Sabi ng Hebrews 2, verse 10 hanggang 11, si Kristo ang pinagmumulan ng ating kaligtasan. Totoo naman yun. Siya lahat ang may gawa. Walang magagawa ang tao pagdating sa kaligtasan. Kahit na pagkabait-bait mo pa, si Jesus lamang ang pinagmulan niyan. At si Jesus na pinagmulan ng ating kaligtasan, siya rin ang nagpapabanal sa bawat isa sa atin. At biniliwanag ng Biblia sa Hebrews 2:11 na iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng mga pinababanal. Kaya hindi nahiya si Jesus natawagin tayong mga kapatid. Iisa tayong pamilya, mga kapatid. At sa pamilya, merong hawig-hawig. Kung tawagin nyo doon nagkakahawa-hawa. Tayong lahat, pagka ikay Kristiyano, tayo ay mga
pinabanal ni Lord. Ayon sa Romans 1:7, tinawag tayo ni Lord para sa kabanalan. Amen? Kalooban ng Diyos na tayong lahat ay malinis at mapabanal. Maihiwalay. Sabi ng James 1:18, itinuring tayo ng Diyos na mga anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo ay matangi at maging kakaiba sa lahat ng nilalang. Mga pinabanal ni Lord. Amen. So hindi mo na ikahihiya. Diyan ka talaga tinawag ng Diyos. Kung hindi man nangyayari sa buhay mo, relax ka lang. Tandaan mo, ang binasa ko, 1 Thessalonians 5:23. Pag binasa mo yung 5:24, ang sabi ron, ang Diyos na tumawag sa atin ay tapat at gagawin niya ang lahat ng ito. Ang Diyos pa rin ang gumagawa. Makiayon ka lang. Buksan mo lamang ang iyong kalooban kay Lord. Amen? At tandaan natin, ngayon, paano ka ba paano ba ang kabanalan sa buhay? Kailangan alam mo yan. Kasi ang Biblia ay nagpahayag na sa mga huling araw na ating kinalalagyan, yung mga masasama, magpapatuloy sa kanilang kasamaan, yung mga marumi, magpapatuloy sa kanilang karumihan, pero ang mga mabubuti, yung mga mabubuti, magpapatuloy sa kanilang pagpapakabuti, at yung mga pinabanal ni Lord, magpapatuloy sa pagpapakabanal. Amen? Kapag hindi mo alam ang stand mo, hindi mo alam yung posisyon na ginawa sa iyo ng Diyos, hindi mo alam kung paano mamumuhay. Nakalulungkot yun, mga kapatid. So, pinabanal ka ng Diyos, mamuhay ka ayon sa kabanalang kaloob sa iyo. Paano ba ngayon ang pamumuhay sa kabanalan? Iiwas ka sa mga magpaparumi sa iyo. Ganun lang naman kasimple yun. Nag-iisip nga ako, paano ba ipapahayag to? Kanina may mga pinapakita mga Greek word si Minister Elmer sa akin. Sabi niya, ano ba ang kabanalan para sa iyo? Kako hindi ako gumagamit yan. Basta simple lang. Paano ba ang kabanalan? Sabi ng 2 Corinthians 7:1, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, linisin natin ang ating mga sarili sa lahat ng makapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maitalaga sa Kanya ang ating sarili. So tayo nabubuhay sa pangako ng Diyos. Amen? So sabi ng 2 Corinthians 6, yung pinakahuli ng chapter 6, 17. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Kayo ang magiging bayan ko at kayo ay magiging anak ko. Pero kailangan lumayo ka sa lahat na makapagpaparumi sa iyong katawan at sa espiritu. Humiwalay ka sa lahat ng mga tao. Sabi nga ni Brother Elmer kanina, ang masamang kasama ay nakasisira na magandang pag-uugali. Humiwalay ka sa mga tao na walang ginawa, kundi mga bagay na wala namang idudulot na kabutihan. Yan ay sabi ng Ephesians 5:11. Humiwalay ka sa mga taong walang ginawa, kundi yung mga bagay na wala namang idudulot na kabutihan, kundi mga bagay na pawang bunga ng kadiliman. Tatandaan mo, ang isang taong pinabanal ni Lord, hindi na nabubuhay sa dilim. Wala nang tayong bahagi sa gabi o kadiliman. Tayo ay mga bahagi ng araw, bahagi ng liwanag. Kasama nating lagi ang Diyos. Amen. Kung sinasabi mong ikay nananatili sa Diyos at kasama mo ang Diyos, tapos nabubuhay ka pa rin hanggang sa ngayon, sa kadiliman, dinadaya mo lang ang iyong sarili. Liwanag ang ating buhay, maliwanag. Nawala na tayo roon sa madarayang pananaw na yung mga baliktad ang isip, na yung masama ay ginagawang mabuti, yung matamis ay, ang panlasa ay mapait, at ang mapait ay inaaring matamis. Wala na tayo ron, mga kapatid. Sumabuhay tayo sa liwanag.
Amen? Talikdan mo ang lahat ng gawa ng kadiliman. Wala na tayo dyan. At hindi lamang yun. Baka hanggang ngayon, maligaya ka pa rin sa mga kaligayahan ng sanlibutan. Hindi na para sa atin yan. Nakaalay na. Ang isang pinabanal ni Lord, nakaalay ang buhay sa Diyos. Hindi na nakikiayon sa takbo ng sanlibutan. Ako nga, paborito kong versyong, isa sa paborito kong versyong Galatians 6:14, na para sa akin, wala na ako ipagmamapuri kundi ang cross ni Jesus Christ, na kung saan nagkaroon ng exchange. Yung aking kasamaan, pinalitan niya ng kanyang mga katangi-tanging katangian. Imputed sa akin yun. So, wala na ako ipagmamapuri kundi ang cross ni Jesus Christ, sapagkat sa pamamagitan ng cross, ako ay patay na sa sanlibutan. Unawain niyo to. Ako ay patay na sa sanlibutan at ang sanlibutan naman ay patay na rin para sa akin. Ibig sabihin, hiwalay ka na sa sanlibutan. Hindi na yan ang makakaantig ng, hindi na yan ang hatak ng kaligayahan mo. Amen? Yung panlasa natin sa sanlibutan, hindi nagaano. Kaya salamat sa Diyos. Hindi na mahalaga sa mga pinabanal ni Lord ang, anong tawag dyan? Mga panlabas na anyo ng kabanalan. Mga rituals, mga ceremonies. Ang mahalaga sa atin, yung puso natin nakita ng Diyos. Amen? So, simple yun. Si Lord na ang kaligayahan natin. Hindi na rin tayo paakit sa sistema ng mundo. Kasi sa mundo, andyan lahat na nakakahatak, palayo sa Diyos. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, at saka yung pride of life. Sabi nga ni Sister Glo kanina, ayaw ko nang mapagmataas, ayaw ko nang mayayabang, mga buhat ng mga sari-sariling bangko. Talaga, ang lahat na kumikilos sa ating buhay ngayon, Diyos. Kaya salamat sa Diyos na hindi na tayo maakit. Ang sabi ng isang talata ng Biblia, nakalaya na ang lahat na nakipag-isa kay Kristo, mga pinabanal ng Diyos, nakalaya na sa lahat ng kasamaan ng sanlibutan. Pero kung muli kang maakit ng mga yan at lubusang mapariwara, ang magiging kalagayan mo, masahol pa sa dati. So, ang pinabanal ni Lord, magpapatuloy sa kabanalan. Amen? Kailangan alam mo ang tindig mo. So, tanda natin, tayo ay tinawag, nabanggit ko kanina, tinawag tayo ni Lord para sa kabanalan. Hindi sa kahlayan. Tinawag tayo ng Diyos, kalooban ng Diyos, na tayo ay mabuhay sa kalinisan. Amen? At sa 1 Peter 1:14 hanggang 16, bilang mga anak, nililiwanagin natin, tayo ay mga anak. Sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig, tulad ng ginagawa ninyo noong kayo ay wala pang tunay na pagkaunawa. Isipin mo na lamang kung paanong mapag-unawa ni Lord. Alam niya yung ating kalagayan. So, dapat raw ang Diyos na ang sinusunod natin ngayon. Hindi na yung dating masasamang hilig natin. Wala naman tayong napala doon. Sabi ng talata ng Biblia, ano nga ang napala ninyo sa inyong mga dating ginagawa na ngayon inyong ikinahiya? Yun naman ang totohanan, di ba? Kaya salamat sa Diyos. Sundin niyo ang Diyos. Sabi, yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal. Ano man ang inyong ginagawa. Sapagkat ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Ang Diyos ay banal, kung ano ang Diyos, gayon din yung kanyang mga anak. Hindi man tayo nililiwanag ni Brother Elmer kanina na hindi tayo magiging Diyos kailanman. Pero ang ibig na ibig ng Diyos, tayo ay maging makadiyos. Amen? Kaya napaka-importante ng pag-aaral. Salamat na lamang na tuloy-tuloy kayong nakikinig, nanonood, at napagpapala ng mga aral sa Good Morning Jesus. Ang mga aral natin dito ngayon, day-to-day living na practical living na. Amen? Ano yan? Ang tawag dyan offensive
preaching, offensive study. Hindi lamang para sa sarili, kundi para maibahagi. Nung araw, habang nagpapahayag si Brother Elmer kanina, ang Diyos ay tuloy-tuloy na nagpapakahayag sa tao. Sabi ko, papaano nga bang ang mga Hudyo nung araw, bagamat tinawag para maging saksi ni Yahweh, mga Jehovah's Witnesses, pero nangabigo. Wala, ang sinusunod lang nila yung sinasabi ng kanilang leader. Pero tayo mga kapatid, sa New Testament, wala tayong maidadahilan. Nasa sa atin ang kumpletong Bible, sumasa ating puso ang Banal na Espiritu, at ang lahat ng gawa ni Kristo, finished work. Kaya wala tayong idadahilan. Amen? Kung yung mga tao nung araw, pwede pang magdahilan, pero tayo ngayon, kumpleto tayo sa provision para makapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Inalis tayo ng Diyos sa kamangmangan at katigasan ng ulo. Kaya yung buhay mismo ng Diyos, ang ating ipinamumuhay ngayon. Kaya sabi ng Biblia, huwag na kayong mamuhay. Nakatulad ng mga hintil, dati yung buhay yan, wara-wara yan. Itong bagong buhay natin ngayon, suot-suot natin ay si Kristo. Lahat ng katangian ni Kristo, nasa sa atin. Alamin mo lang. Amen? At pagka nalaman mo, idalangin mo kay Lord, naganapin niya sa buhay mo. Ang kabanalan, hindi gaanong mahirap ipamuhayan, mga kapatid. Nasa proseso nga lang tayo, pero tandaan mo, mahirap magsimula sa marumi na buhay. Kaya una tayong nilinis ni Lord. Mahirap magsimula sa talunang buhay. Kaya tayo nagsimula sa tagumpay na buhay. Sa tagumpay ni Kristo, tungo sa ating tagumpay. Tandaan mo na ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ang sabi ng Matthew 5:48 yata yan, sapagkat ang inyong Ama ay ganap, magi kayong ganap. Amen? Yung ating ugnayan sa Diyos ay ganap. Sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, naging ganap ang inyong buhay. Ngayon, araw-araw, nasa proseso tayo. Kaya kailangan natin lagi ang tulong ng Diyos. Sinimulan niya ang napakagandang ugnayan sa Diyos. Pero sa araw-araw, kailangan magpapasya ka. Meron tayong isang dating worker no na pinupuna yung aking mga posting sa Facebook na pinipilit ko raw isagawa yung dapat nagawain ng Diyos. Grasya lang raw, grasya. Totoo yun. By the grace of God, we have been saved. Pero, merol tayo mga kapatid. Ibig ng Diyos, partner tayo. Kailangan magpasya ka na yung sinimulang mabuti ng Diyos sa iyong buhay. Bagamat siya ang tatapos, kailangan makikiayon kang lagi. Linisin ninyo ang inyong mga sarili sa lahat na makapagpaparumi sa inyong katawan at espiritu, kaluluwa. Ibig ni Lord, banal na banal ang kanyang bayan. Tandaan mo, walang anumang marumi na papasok ng langit. Kaya kung anuman ang koreksyon na tinatamasa mo ngayon, kung anumang koreksyon ang iyong dinadanas dito sa lupa, salamat, magpasalamat ka. Ibig mo ba sa kabilang buhay ka i-correct? Wala nang koreksyon doon. Ang lahat ng koreksyon dito lamang sa lupa. Kailangan dito tayo pinaperfect ni Lord. Amen? Magi kayong ganap tulad ng inyong amang nasa langit. Tandaan natin, ang Diyos ay tapat. Siya na tumawag sa atin ay tapat. Siya ang gagawa ng lahat yan. Hindi pwedeng wala ka sa kabanalan. Ikaw ay miyembro ng simbahan. Kaya tayo patuloy na nag-aaralan, nagpapaalalahanan, nagtuturuan, upang ang simbahan, nakabilang tayong lahat ha, hindi lamang ako, hindi lamang si Brother Elmer, kundi tayong lahat, mga miyembro ng church, upang maitalaga sa kanyang sarili, maiharap sa kanyang sarili ang simbahan na marilag, malinis, walang batik, walang anumang kulubot, o anumang kapintasan. Tayong lahat yan, grabe. Malulula ka dyan. Wala kang gagawin kundi magpatianod lang, mga kapatid. Tandaan natin, ang isang goal nating lahat, hindi lamang bigyan ng kasiyahan si Lord, kundi makita siya ng mukhaan. Pero ang sabi ng Hebrews 12:14,
mamuhay kayo ng may kabanalan. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi ganito ang inyong buhay. Amen? Thank you, Lord. At simple lang yan. Hindi kailangan ng maraming doktrina, mga kapatid. Ang mahalaga, alam mo kung ano ginawa ng Diyos sa'yo. Tinawag ka ng Diyos sa kabanalan, mabuhay ka ayon dyan sa pagkatawag sa'yo. In Jesus' name. Amen. Amen, and amen. Hallelujah. Napakasarap talaga na tayo naliliwanagan ng salita ng Panginoon, especially yung ating part as a Christian na to live holy, no? Amen. Isa sa mga napakaganda pong kahulugan ng kabanalan is be morally pure, be spiritually poor, and clean-bodied. Kamukha ng ating binasang salita ng Panginoon sa 1 Thessalonians 5:23, be completely, di ba? Holy, body, soul, and spirit as we wait for His coming, di ba? Napakahalaga na tayo nagpapakabanal, namumuhay sa katuwiran ng Panginoon, we grow in holiness. Di ba? Ang meaning nga ng kabanalan is we are separated from sin, from the world, and we are consecrated for God. Yan ang ating buhay ngayon, mga kapatid, na dapat nating araw-araw na nararanasan, no? Na talagang tayo ay mamuhay, na may kabanalan, may kalinisan, spiritually and morally, at kasama rin siyempre doon yung ating pagiging pangalaga sa ating pampisikal na pangangatawan, no? Be morally, spiritually poor, and clean bodies. Sabi nga na kanyang salita sa Ephesians 4:1, mamuhay tayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. So let us live a life that measures up to the standard God set when He called us. Siyempre, nung tayo tinawag ng Panginoon, meron siyang standard na gusto ng Panginoon na ating maabot. Ano yun? Yung hinasabi nga ni Minister Boy, mamuhay tayo na may kabanalan, mamuhay tayo ng pagiging makadiyos. Huwag naman magiging relihiyoso, kundi pagiging makadiyos. Purihin ng Panginoon. O pero para mga pahabol, Minister Boy, basahin natin na mga comments, no? Ayan. Eto. Ayan. Happy birthday. At pahabol, ano po? Habol birthday today pala. Happy birthday po kay Brother Rafael Sotomango. Apo ni Sister Angie Sotomango. Ayan. Brother Rafael, happy birthday. Purihin ng Panginoon. Okay, purihin ng Panginoon. Thank you, Lord. Napakabilis ng oras, Minister Boy, no? Kami po yung magpapaalam na. Kaya muli, mga kapatid, napakaganda ng ating mga pag-aaral, napakaganda ng pagpapaalala sa atin, mga kapatid, ng kanyang mga salita, na bilang mga tinawag ng Panginoon, kalooban ng Panginoon na atin laging taglayin, mga kapatid. May sa pamuhay, yung mga katangian na ibinigay ng Diyos sa atin, nung tayo kanyang tinawag, pinili, hinirang, na tayo mamuhay sa kabanalan. No one can see God without holiness. Nais ko tayo muna umawit ba? Awit tayo. Okay. Sumala muna. Ating awitin yung wala silang tigil ng kasasabi. Yan. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. One more time. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaningingay laganap sa sanlibutan. O Yahweh, ikaw lamang ang tanging banal na makapangyarihan. Ang iyong kaningingay laganap sa sanlibutan. O Yahweh, ika'y banal. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon.
Good morning mga kapatid, and God bless po sa ating lahat. Praise the Lord. Timothy 2:2.